Kumain ka na. Akala ko ba nagugutom ka? Mamaya na lang. Wala pa akong gana. Mas gusto ko pa nga magkasakit. Siguro kung talagang may sakit ako, hindi mo ako pababayaan. Pupunasan mo ako ng basang towel hanggang sa bumaba ang lagnat ko. At hindi ka aalis sa tabi ko. Dahil hindi mo mapapatawad ang sarili mo kapag may masama nangyari sa akin. Feeling ka. Sa totoo lang, mas gugustuhin ko ang may sakit ako. Dahil kahit pa paano makakalimutan mo ang sakit. Wala kang ibang iisipin kundi ang alagaan ako at bantayan. Kahit na alam kong ayaw mo ako makita. Kainin mo na nga lang yung pagkain mo. Baka maabutan ka pa ni Mama. Tinawagan ko siya kanina. Ang sabi niya, may kailangan pa daw siyang puntahan. At kahit na maabutan niya pa tayo magkasama, alam ko namang hindi siya magagalit sa akin eh. Dahil ba alam niyang gusto kita? Oo, totoo yun. Maaaring may pagtingin ako sa'yo. At mahalaga ka sa akin. Pero kailangan ko pa rin ng panahon. Alam kong wala kang kasalanan sa mga nangyari. At hindi mo rin naman ito ginusto. Pero sana intindihin mo rin na mahirap para sa aking tanggapin ang lahat ng mga nangyayari. Wala akong ibang maramdaman kundi galit. Pasensya ka na sa akin. Pero kahit anong pilit kong intindihin ang lahat, wala akong ibang maiisip para makalimutan ko lang ang sakit. Kundi ang kamuhian ka. Nung magkasama pa kami noon ni Papa, masyado pa akong bata nun. Pero tandang-tanda ko pa ang lahat. Kahit mahirap kami, walang masilungan at walang makain. Hindi yun mahalaga basta magkasama lang kami. Pero ngayon, sa tuwing naiisip ko ang mga pinagdaanan niya sa buhay, ako ang mas nasasaktan. Kaya hindi mo rin naman ako masisisi. Kung sakaling magalit man ako sa'yo at sa papa mo. Hindi magalit ka sa akin. Pero sana lang wag mo akong pagtabuyan. O pagurin ang sarili mo sa sobrang galit. Dahil kahit anong gawin mo, saktan mo man ako ng paulit-ulit, tatanggapin ko yon. Kung yun lang ang paraan para mapatawad mo ako. Bakit ka nga pala nagpunta dito? Magandang gabi po. Pasensya na po kung naabala ko kayo. Anong meron? Siya yung naging kapalit mo nung nawala ka. Binibisita ka pala ng tutor mo dito. Tulad ng ginagawa mo. Akala ko ba naka-leave of absence ka? Kasi... Yan ang klase ng mga tanong na hindi na kailangan pansinin. Kaya huwag mo na sagutin yan. Pero wala naman ako nakikitang masama sa sinabi niya. Yun ang akala mo. Hindi mo pa alam ang pagkatao niya. Anong kailangan mo? Kamahalan, ibabalik ko na po kayo sa palasyo.
Nagpunta ka dito para sabihin niya nang hindi mo malang kinukonsulta sa kanya? Sa ngayon, hindi muna ako makakasama. May kailangan muna akong ayusin. Umakyat ka muna sa taas. Ako nang bahala dito. Pasensya na kung naabala ka pa. Para lang sa wala. Mag-ingat ka sa biyahe mo. Mr. Park, hindi mo alam kung ano pwedeng mangyari. May utos ang palasyo. Pwede ba? Huwag na tayo maglokohan dahil alam natin nagsisinungaling ka lang. Utos ng palasyo? O baka naman utos yan ng presidente sa'yo? Pero Mr. Park, Sabihin mo sa presidente, tigilan na niya ang pagmamanipula sa palasyo. Kapag hindi pa siya tumigil, baka ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa kanya makarating sa publiko at hindi niya gusto yon. Maliwanag ba?